Alright mga kapatid, nakikita nyo ba ang nasa screen natin? Si Anjo Eliana. Si PH Update nating mahal. PH Update mga kapatid, nasa description yan. I-subscribe nyo yan dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Nag-update din yan kung trip nyo na may kasamang reaction and opinion. Simula na po natin ang title nito. Naloko na, nagka-booking ka na. Mga nabuking ni Alan K. Mga nabuking o mga nabuking? Booking. Na-booking, ibig sabihin, huli ka, ganon. Yung na-booking kasi parang iba yun eh. Parang B-O-O-K-I-N-G. Pero siguro na-booking lang talaga. Ni Alan K. Binulgar ni Anjo Eliana kung trip nyo na may kasamang reaction video. Simulan na Kung natin. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang fiber ni Juan. Okay. Kapalamanabik ito, mga kapatid. PH Update, maraming salamat po. Panood kami. Alam mo niya niyayabang. May nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Idol Yap. yun, idol. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya doon sa Tandang Sora at binigyan lang ng magandang rubber shoes na booking na niya. Ayan. Na-booking. Na-booking? Ano ba? Ba't ganun din? Sabi ngayon yung ano natin, yung ating, ganyan na lang natin, ating salamins. Okay, tuloy. Na-booking? Tama ba? Kasi pag sinabing na-booking, parang na ano yun eh, nasip-sip yun eh. Ng soft drinks, pumasok sa loob ng bahay, sumipsip ng soft drinks na may straw. Parang ganun ang nangyari kung bakit in-entertain ka. No? Okay, sige nga. James Yap, galing kay Alan K yan na na-booking ka na daw ni Alan K. Sa kanya mo tanongin, siya yung nagkikwento eh. Grabe Nako, matindi yung pag-uusapan natin dito sa video na to. Makikibalita ho tayo dito sa The Spokes ha. Ang panauhin ho nila ngayong araw itong si retired Philippine Air Force General Romeo Paquis. Yan. Makikibalita ho tayo kung anong klaseng paghahanda ang ginagawa ng kanilang grupo diyan sa gaganaping rally ngayong Nobyembre. Pero bago ho yan mga kababayan, isa-like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, napakarami pa rin ho sa ating mga kababayan, lalo na yung mga OFW, no, na nagtatanong saan ba pwedeng ipadala ang kanilang mga donasyon, yung mga gustong tumulong. Tinatanong ho tayo kung meron ho ba daw tayong kilalang mapagkakatiwalang organisasyon na pwedeng pagpadala ng kanilang mga donasyon. Meron ho tayong kakilala na talaga mapagkakatiwalaan pagdating sa usaping kapirahan. Ito ho mga kababayan ha, diyan nyo ho ipadala. SMNI Foundation Inc. Diyan ho siya. Ay, ako, naniniwala ako dyan. SMNI News. Ha? Shoutout Kuya Sir J. Guevara. Mga hindi rin nagka-copyright yung mga yan. Ayan po, nasa screen nyo naman na yung ewan ko kung Gcash to o via Gcash. Dyan ho, tapat talaga. Hindi yan katulad ng mga pondo-pondohan lang. Yan talaga, tumutulong yan. Hindi nga lang pinapakita ng mga ibang bias media. Siyempre. The best yan, mga kapatid. Tuloy tayo. Sigurado yung inyong mga donasyon makakarating doon sa mga nga talagang nangangailangan. Tsaka yung SMNI, talagang ano ho yan, kilala yan, talagang nation building ho ang ano niyan, ng talagang gustong itulong sa pamahalaan. Diyan lang ho, ano nyo lang ho yan, i-post nyo lang at pwede ho kayong magpadala. Kasi mayat maya ho nakakabasa tayo, no? Tinatanong ho nila tayo kung saan ba daw ho sila pwedeng magpadala ng tulong. Sinasabi naman ng iba dyan, o padala namin sa PH, hindi ho pwede. Hindi ho tayo dumatanggap ng donasyon. Kung gusto nyo ho, yan ho, may kapasidad, merong tao, merong kompleto ang makinarya para maihatid yung mga tulong na yan. Tayo ho dito, hindi ho natin kayang gawin ang ginagawa ng SMNI Foundation na yan. Kaya grabe yan mga kapatid ha. Walang kapalit. Kumbaga, yung mga donasyon ninyo, ibibigay ho talaga. Tsaka hindi sila yung parang, oy, kakat kung ako ng ganitong konti. Hindi ganon mga kapatid. meron ho kayong
gustong ipahatid sa ating mga kababayan, pwede ho kayong makipag-ugnayan dito sa SMNI Foundation Inc. Kayo na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito kay Sir Anjo Iliana. Yun. PH Anjo ka na naman. Kasi ho mga kababayan, mainit ho ito. Oo. Talagang kung hindi ho natin ipapalabas to, marami hong sa mga kababayan natin naghahanap ng update kung ano na nga ba nangyayari sa away nitong si Tuta Soto at nitong si Tuta Soto. Anjo Iliana. At mamaya din ho pala, papasadahan ho natin itong mga birada nitong si Lolit Solis. Ito ho, Lolit Solis. Ito ang Christopher Min. Christopher Min. Si Madam Lolit kasi yung pinapanood ko nun. Hindi ko pinapanood tong si Christopher Min eh. Pero papanoorin din ho natin yan. Re-reaction ho natin yan. Pero umpisan ho natin ang ating talakayan dito kay Anjo Iliana. Binanatan niya naman ho dito pagkatapos ho niyang pinasadahan itong si Jose Manalo. Ngayon naman ho itong si Alang Kay ang pamba. So ibig sabihin, binabanatan niya na yung mga host ng Itbulaga. Parang kailan lang, dati pinagtatanggol natin. Walang duda mga kapatid, taas dalawang kamay ko. Inaamin ko yan, pinagtanggol natin ng Itbulaga. Mahal natin yan eh. Sa mga Dabber Cards, mahal natin ang Itbulaga kasi yan ho talagang nagpapasaya. No? Pero yung mga sinasabi siguro dito, yun yung mga dark side. Ako kasi pag sinabing Itbulaga, pagtatanggol ko yan. Siguro ito, meron siya mga kwentong dark side. Makikinood tayo. Okay? Tuloy tayo. Asang ilong. Okay, umpisan na ho natin mga kababayan. Yes, good afternoon at Nako. kumusta kayong mga binabagyo? Palakas ang ulan, kaya dyan lang kayo sa bahay, nood-nood. Kaya meron na ako nakita na may reaction yata si Alan Kay. Dahil dun sa mga supporters natin na nagpapatakbo ko ng pinapatakbo ko ng senador. Ang tawag na nga sa akin ngayon Kuya Sen. Wow, Kuya Sen. Bakit kaya ako tinawag na Kuya Kung may Tito Sen, may Kuya Sen. Oh. Sen? Anyway, ang sabi ni Alan Kay, according to dun sa nabasa ko wag na daw akong pumasok. Kasi makakadagdag lang daw ako sa problema. Siyempre, opinion niya yun. O ngayon natapos na siya magbigay ng opinion, pwede na ako magkwento ngayon. Yan. Ganun kasi ako Siraan mo ko, kwentuhan kita. Galing ah. Handa na ho ba lahat? Naku, matindi ho ito mga kababayan. Ano kaya itong mga ikukwento sa atin itong si Sir Anjo Iliana kaugnay dito kay Pambansang Ilong? Yeah. Grabe yan ah. Unang-una, si Alan Kay, masama loob ko dyan dahil binentahan ako niyan ng Lincoln Navigator na napakamahal. Parang nasa 2 ewan ko Grabe ah. correct niyo kung mali ako, parang 2.6 million na Navigator. Lincoln Navigator SUV. Hindi ko lang yung binenta sa akin, sira pala. Nako. Hala ka. Yung alalay niya, nung pagkatapos ibenta, sabi sa akin, naku, dapat di mo na binili yan, sirain yan. So in other words, bukod sa nabili ko ng 2.4 million, pinaayos ko yung ano kasi yun air suspension, gumastos ako ng 900,000. Aray ko, 900,000 Tapos pa. nabenta ko na lang siguro mga 1 million kay R33, yung kaibigan ni So masama loob ko, sabi ko masamang ugaling baklita pala to. Simula nun, Grabe, parang anak ng toka, yung tipong magbebenta ka ng gamit, ipapasa mo yung sakit ng ulo sa ibang tao. Grabe yung mga revelation ngayon ah. Grabe ah. Naku, di ho natin di ho natin 40 yung mga ganyang klaseng style, no? Pagka sira, huwag mong ibenta. Pagka alam mo na magkakaproblema, huwag kang mag-aalok na benta-benta. May para kumita lang, ipapasa mo sa iba yung sakit ng ulo. Naku, mahirap yung ugali ng ganyan. Ang tawag ho dyan sweetik. Wais. hindi na ako masyado nagdidikit dyan. Tapos nung araw, ang yabang yan dati, lahat daw ng basketball player na amateur,
binubuking niya. Sabi ko, paano mo na bubuking yan? Binibigyan lang daw ng rubber shoes, tapos inuuwi na. Robert. Pinagmamalaki niya dati yung dalawang magkapatid na taga San Beda. Lagi Nako. naman niya niyayabang. May OMG. nagtanong, ewan kung si Joey De Leon ang nandun doon. Tinanong, si James Yap. Tumatawa-tawa siya, tapos umamin siya na dinala niya daw si James Yap sa bahay niya doon sa Tandang Sora Oh, at binigyan lang ng magandang rubber shoes. Grabe. Na booking na niya. Ayan. Teka lang ha, matindi ho ito. Grabe, ibang revelasyon to. Putek niya na. Nadadamay tuloy yung mga host ng Itbulaga dahil kay, ano tawag? Kay Tito Sen. Yung sa nangyari lang, kumbaga, Senate President. Tapos, dumami yung, ganito ho kasi nangyari ang pagkakaintindi ko ha. Opinion lang ho ito at aking vision. Ganito ho ang nangyari. Nagsasalita si Anjo Iliana kasi nga mas gusto niya na nga si BP Sara. Yun talaga the best. Yun kumbaga bilang may utak tama nga naman, 'di ba? Bakit mo gugustuhin yung administrasyon ngayon? Si BP Sara tahimik lang pero tumutulong. Yung taga-kabila ninyo. Ang daming sightseeing, titingin dito, pa-helicopter, tingin diyan, tingin doon. Puro camera yung dala. 'Di ba? Puro camera yung dala. Imbis na ayuda yung mga dala, baka nga konting ayuda lang eh. Sinabi niya pa 5,000, 10,000, na magbibigay siya. Bigyan mo na lang ng ganon. Huwag mo na sabihin paggawa ng bahay. Kasi pag paggawa ng bahay, wala naman 5,000 eh. Kahit renovate nga, kulang yung 5,000 eh. Sa dami yung pera, sa dami yung pondo, tig 5,000 to 10,000 lang per bahay. Hindi naman buong Pilipinas yung nasalanta, kaya sa tingin ko kayang-kaya nyo sana yun. Tapos ngayon nagpautang pa, no? Yung mga ganong magpapautang daw yung SSS ng up to 20,000. Nye! Nasalanta na. Gusto nyo umutang pa. Hindi na lang bigyan. Ay nako. Nakikita siguro ni Anjo Iliana yan. Tapos ngayon, nagkaroon ng maraming troll daw. Nilusob daw si Anjo Iliana. Ngayon, nung sinugod si Anjo Iliana, sabi niya, Tito Sen, yung mga trolls mo, bla bla bla, yan na, doon na nagsimula. Kaya napasok din yung Itbulaga. Sige, tingnan natin to, no? Matindi ho mga sinisiwalat nitong si Sir Anjo Iliana. Bookingan na ho ito, bookingan. Ha? Bookingan na ho ito. Ano ba, bookingan o booking? Ang gulo. Sige, tuloy. Si James Yap, binuking, nabuking. Nabuking. Yung pag-booking kay James Yap. Oo. James Yap. Sapatos lang pala katapat nitong si James eh. Galing kay Alan Sapatos. Kay yan na Sapatos lang katapat. na-booking ka na daw ni Alan Kay. Sa kanya mo tanungin, siya yung nagkikwento eh. Hindi ko alam, baka nagyayabang lang yon. Nako, yari ito si, yari itong si Donita Nose dito, yari si Donita Nose. Pero pag mga ganon, dapat yun hindi na kinikwento, di ba? Secret Dapat na lang, hindi secret. pinagyayabang. Pero yung pong pinagyabang niya, Mr. Counselor James Yap, nung hindi ka pa daw professional, sapatos lang daw ang katapat mo, na-booking ka na. Kaya yun po, at maraming salamat, Alan. Mahirap din kasi yung ganyan, no, pag halimbawa. Ito hihiwalay ko lang yung kwento ko dun sa sinasabi niya. May mga, din kasi, lalaki, babae, baklita, mga ganyan. Meron din kasi yung mga nagkukwento kahit hindi totoo. No, halimbawa, ayan si ganyan, naano ko yan eh. Naano ko yan eh. Parang isipin mo, talaga, huwag ka kagad maniniwala kasi pwedeng inayayabang lang. Yan. Sa amin, sa lugar namin, marami yan eh. Doon tayo tumira eh, no? Lugar ng Malatondo, no? Maraming mga tropa-tropa, tapos tambay-tambay. Tambay tayo dati dyan, magdamagan, no? Hanggang alas 4 na madaling araw. Isang kwento-kwentuhan, pag may dadaan na mga, ay, naano ko yan eh. Oo, naano ko yan kasi ganyan. Yeah. Siguro, ganun yung version na sinasabi siguro ni Anjo dito. Maaring totoo, maaring hindi. Okay, at
Booking ho, itong si pambira talaga to. Ito na nga, kay Nay Christopher Min na tayo. Ito. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Christopher Min kaugnay dito sa mga tumitinding awayan na to sa showbiz. Ha? Mula sa politika, nagpunta na ho tayo sa bookingan. Nagka-bookingan na yung pag-booking. Ito na ho, Christopher Min. Yay! Ang una po namin topic ngayon, kasi nga sinabi ni Anjo Iliana Yan. na may ceasefire na raw siyang sinabi. Hmm. Ceasefire na raw sa pagitan nila ng mga Soto. Oh. Lalo na ni Senate President Tito Soto. Oh. Maling termino nga po yun eh. Ang ceasefire po ay ginagamit kapag dalawang kampo ang naglalaban. Okay. Kapag dalawang kampo po ang nag-aaway. Okay. Wala naman po kasing nag-aaway dito. Ang ceasefire po ay maling terminong ginamit ni Anjo dahil siya lang naman ang nang-aaway kay SP Tito Soto. Oh. Kaya hindi dapat yung termino na ceasefire. Oh. At ganung sinabi niya na ceasefire, sakyan po natin yung kanyang Yan. sinabi na tigil Kumaga ginamit lang yung term na yon para maintindihan, tama na muna. putukan. Bakit hanggang ngayon, si Tito Sen pa rin ang tinutumbok mo sa iyong mga vlogs? Oh. Diba? Wala namang bumabanat eh. Wala namang bumabanat kay... Actually, nung sinabi niya yung ceasefire, di na siya tumira eh. Nag-react na lang siya doon sa video nung sex bomb. Yung kanta ng sex bomb kesyo iniba daw ang lyrics pero hindi na niya binanatan tong si Tuta Soto. Okay. Tapos huling pagkakaalala kong binira niya itong si Tuta noong nasabi niya na meron na daw ceasefire tapos bigla pang bumanat itong si Christopher Min binanatan tong si binabas yung pinagkautangan niya daw di umano na siya pang naging tulay para pautangin siya noong personality na yon, di ba? Doon siya bumanat. Doon na lumabas yung mga box. At yun, tuloy-tuloy na naman ho ang naging Tuloy-tuloy birahan. Yung merong, tawag dito, pati yung mga talents, di umano nag-alisan dahil daw sa isang individual o big boss dyan sa Itbulaga. Diba? Mm. Yun na. Kaya po lahat naguguluhan. At eto na, So sila Christopher Min talagang solid pa rin naman silang dumidepensa sa mga TBJ or Dabarkads, ganun ano. Kahit naman tayo pag mayroon tayong nakikitang mga makakasira sa Itbulaga, pagtatanggol natin mga kapatid. Love pa rin natin Itbulaga, hindi ko tinatanggi yan. ay lumalabas na yung mga damay-damay, party lahat ng kasamahan ni Tito Sen. Alam mo yun, dumadami Nagkakadamayan na kasi. Basta ako, pag may nakita akong mali, magre-react tayo, di ba? ng dumadami. So, ano ba ang nangyayari? Bakit nung una, isa lang? Ngayon, pumapangalawa na, pumapangatlo, pumapang-apat. Ano ang gustong gawin ba? Ano ang plano ba ni Anjo Iliana sa Ito kanya? yan. Pinaliliit niya ng maliit ang kanyang mundo. Oh. Napakahirap mabuhay ng nag-iisa lamang. Ito yung naman. sinabi niya. Yun daw kanyang sama ng loob kay Tito Sen ay nag-ugat nung hindi siya ipagtanggol nang siya daw ay kumbaga ay kantiin ni Senator Raffy Tulfo. Hindi raw siya pinagtanggol. Wala man lang daw Talaga? sinabi sa kanya na parang magandang salita para siya ay umayos-ayos ang kanyang pakiramdam. Paano siyang ipagtatanggol ni Tito Sen? Napakalinaw naman nung sinabi ni Senator Raffy Tulfo sa RTIA na maling-mali naman yung kanyang eskwelahan. Napakarami naman po kasi na nagreklamo na tinatanggapan po niya ng pang-tuition o matrikula yung mga kababayan natin, pero hindi naman po pala ito accredited ng TESDA. At meron man silang hawak na ano, Putik niyan, labasan na to ng ng mga dark side. sertifikasyon, abay ikinaila ng TESDA sa kanila galing yon. So ibig sabihin, fake. Fake Hindi rin yun. sila makapagtrabaho. Totoo. Nag-aral sila ng 2 taon, kumuha dyan sa Iliana Colleges na yan of something. Oo. Hindi naman pala sila makakapagtrabaho dahil wala naman silang hawak na diploma at sertifikasyon. Nako. Patay tayo dyan. Talaga nagkakalabasan na. Gano din huyang katotoo. Hindi rin kasi maganda yung ganon, di ba? Dahil peki lang pala ibinigay nila. Paano kang ipagtatanggol
ng isang taong nasa tamang huwisyo. Kung mali naman talaga ang Okay. posisyon mo. Mm-mm. Tama, si Senador Rapi Tulfo. Kailangan niya ipagtanggol ang mga kababayan natin na nagrereklamo dahil sila talaga yung kinuna ng pera at naghahabol. Di ba, Romel? Correct. At saka, hindi obligasyon, alam mo na, di ba, hindi obligasyon sino mang tao na ipagtanggol ang isa't isa kung hindi ka Yeah. naman nanghihingi ng tulong. Di ba? Nako, tumitindi ho talaga sagutan dito. Pero base sa ating Nagkakalaliman na ho, nagkakalaliman na. pagkakaalala, hindi lang naman ho, yaang ano na yan, yung sweldo nitong si Tuta Soto, ang naging issue kung bakit nagkasagutan tong dalawa na to. Okay. Pati yung trabaho nitong si Tuta Soto, merong factor kung bakit ika nga medyo pumitik itong si Sir Anjo Iliana, especially yung takbo ng hearing dyan sa Blue Ribbon Committee, kung Okay. paano i-handle nitong si Tuta Soto. Yaang O yun, para sa akin, mali talaga yun. Mali yun. ika nga pagbati ko sa kanya mga kasama dyan, di ba, mantakin nyo, hearing na nila, mababanatan pa yung mga kasama nila. Wala namang Oo. problema yun kung talagang totoong merong pananagutan yung mga kasama nila. Pero ang dating, parang ginamit na rin itong si Tuta Soto ang kanyang pwesto at ang kanyang mga kasamahan dyan para pabagsakin yung posibleng ika nga magpatanggal sa kanya dyan sa pagiging Senate President. Di ba? Yan sila, Senator Jingo Estrada, Senator Joel Villanueva. Itong administrasyon na to, maliho sila ng binabangga. Sa totoo lang. Maliho sila ng binabangga. Mantakin Ang ano ko nga lang dyan, kinalulungkot ko, kahit na kumakampi po tayo sa mga tunay na nagmamalasakit sa Pilipinas gaya ng mga Duterte, kung nasa kanila naman yung kapangyarihan ngayon, di ba nga gaya ng lagi natin sinasabi, kaya kasi nilang baligtarin lahat ng kwento Kaya nakakalungkot. Biroy mo, naging ombudsman si Sir Remulla, kahit ang daming questionable sa kanya. Napadala si Tatay Digong sa The Hague, di ba? Ganun-ganun na lang. Tapos ito, nangangamoy Bato naman. Si General Bato. Si Senator Bato, di ba? At kung ano-ano pang mga gusto nilang plano. Davao City, iniimbestigahan kasi may bagyo sa Luzon. Mga ganon. May bagyo sa Cebu. Kaya kailangan imbestigahan yung Davao City. Yung mga ganon ba? So parang mapapano ka na lang. Kaya ako nakikita ko si Sir Anjo Iliana. Nakikita niya, may mali dito Yung mga ibang artista ayaw lang din magsalita Pero sa tingin ko, nananahimik sila. Pero nakikita ko rin na may mali. Ganon din siguro ang nasa isip nila. Yung nga lang, ayaw na lang nilang magsalita. Baka sila kasi yung banatan pa. No? nyo ha. Senator Joel Villanueva, isingit lang ho natin kahit na usaping showbiz to. Tingnan nyo ang mga binibwisit nila. Rodante Marcoleta, pinagmumukha ho siyang ika nga tanim witness, di ba? Oo. Ganun ang gustong palabasin dito kay Senator Kay Gutesa, di ba? Dahil nga dun sa yung panotaryo, no? Rodante Marcoleta. Sino ba nasa likod ni Senator Rodante Marcoleta? Huwag na tayo maglokohan dito. Tawag ng toko, di naman tayo lahat pinanganak kanina. Alam nyo kung sino nasa likod ni Senator Rodante Marcoleta? Una na dyan, taong bayan. Siyempre, tayo bumoto sa kanya Yeah. Pangalawa, yung religious group na talagang kilala naman ho natin na talagang binabaka pa niya si Senator Rodante Marcoleta. Iglesia ni Cristo. Napakarami ho niyan, mga kababayan. At yan, pagka nagsalita yan, hindi lang ho sa Metro Manila, pati yung kanilang mga lokal sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, meron hong galaw dyan. Ha? Sino? Senator Joel Villanueva. Jesus is Lord. Napakarami din hong membro niyan. Hindi lang ho sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng daigdig, meron ho silang mga church. Ha? Hindi ho natin malaman kung ano itong tawag dito, yung saan nakuha ng administration tong playbook na to na kailangan busitin itong mga religious group na to. Yung Oo nga, no? kilalang representante nitong mga religious, hindi naman representante o kilalang kaanib na kanilang mga miyembro na nasa mataas na pwesto sa ating pamahalaan, sila hong binibuisit ng administrasyon na to. KOJC, Pastor Apollo Quibloy. Tingnan Ibig kong, ang nakikita ko rito, yung mga marami, halimbawa, born again, tapos Iglesia ni Cristo, tapos, yun nga, yung kay Pastor Kibuloy,
Marami kasi silang mga hawak na kapag ka sinabing ito ang iboto ninyo, may posibilidad na mas maraming makinig sa kanila. So ngayon, ito yung binibuisit ng administrasyon ngayon base sa aking pagkakaunawa, ating opinion, na parang ginugurgur nila. Pero pagdating ng time na magkaroon ng eleksyon, mga kapatid, itong mga masasamang politiko, malamang luluhod-lod at makikiusap yan sa mga iglesia ni Cristo. No? Kaya pupunan nila Pastor Kibuloy, mga born again, etc. Kay Villanueva, mga ganun. Ano? Ngayon kasi, hindi pa nila hinihingi yung suporta eh. Pero pag dumating ang eleksyon, malamang hihingi yung mga yan. Babahag ulit mga buntot niyan, luluhod-luhod ulit yung mga yan. Ibig ko sabihin, luluhod-luhod, hindi yung hindi yung totoong lumuluhod. Ang sa akin lang magpapakabait yung mga yan. Naawa ko sa Pilipinas. Alam nyo kasi tayo, nagre-reaction video lang din tayo. Pero kada nanonood tayo, nadadala ho tayo ng ating damdamin. Hindi ho tayo naliligaw ng paniniwala. Hindi to opinion ho natin. Pero sa palagay ko, ang aking ipinaglalaban, ang aking dinidepensahan, ay nasa katotohanan. Yun lamang po, lagi ko din yan idinadasal na ito po bang ipinagtatanggol namin, totoo po ba talagang ito ang karapat-dapat? Nagsisearch din ako kasi ayokong maging anga-anga. Gaya ng mga taga-kabila na nagtatanggol, hindi nagsisearch o hindi naman kaya siguro baka malaki ang offer kaya kailangan gawan ng paraan para maipagtanggol yung mga taga-kabila. Tayo mga kapatid, mananatili tayong tapat sa inyo. Hindi ho tayo magbabago. Kung sakali man ng mga Duterte makagawa ng hindi maganda, bakit hindi natin ibalita at magbigay din tayo ng opinion? Nagbibigay tayo ng opinion pagka may mga mali din, di ba? Sa ngayon ko, nakita kong mali lang ni BP Sara. Yung kay, sino ba yun? Yung Bilyar, no? Oh, yun. Tapos kay Madam Aimee, siguro okay na rin. Pero ba't parang tahimik si Madam Aimee ngayon? Ewan ko lang, pero mukhang hanggang ngayon naman hindi siya bumabaligtad, kay BP Sara pa rin siya. Yan lang ang nakikita ko, no. Pero sana para sa akin nung eleksyon, sana tumutok na lang si BP Sara doon po sa mga kaalyado ng mga Duterte, yung 10, no. Sana yun na lang, no. Pero okay na rin siguro yun. Hindi pa naman major yung mga naging paghakbang ni BP Sara. Wala naman na tayo nakikitang malaking pagkakamali. Ang sa atin lang, ito nga yung Bilyar, yung bumaliktad, parang ang hirap kasi, dating minority, biglang anong tawag doon? Basta yung mga ganun, majority, minority. No? Yung malapit na sana ni Mr. Marcoleta, biglang nawala pa. Naging si Tito Sen pa yung naging Senate President. Ang gulo, no? Tapos biglang wala na, ang gulo na. Wala na tayong oras, mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong panonood. Lilinawin ko lang po sa inyo. Sinusuportahan pa rin natin ang mga Duterte kasi nga dito natin nakikita yung tama. May mga resulta kapag umupo sila. Doon sa kabila, anong nangyayari? Meron? Sige, magsaliksik kayo kung meron, tas i-comment ninyo. Malay mo, meron nga, di i-vlog natin. Pero pag wala, maawa naman kayo sa sarili nyo. Huwag nyo naman pagmumukhaing wala kayong alam. Mag-comment din kayo na, tama ka nga, ako gusto ko si BBM noon pero ngayon ayoko na Gaya natin, sumusuporta tayo dati. Nakikita na kasi natin may mali na. Susuportahan pa ba natin? Kayo naman, no? Basta tayo, magiging tapat tayo sa inyo mga kapatid. Yung mga bayaran, hayaan nyo na yun. Ganun siguro talaga, no? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood.